Nais kong basahin muli para sa ating kapatid, our brother John, kay Hermano Juan. At ito po ang sinasabi po ng salita ng Panginoon sa wikang Ingles, in the book of Ephesians, chapter 6, verse 14 to 18. At ito po ang sinasabi po niya. Stand therefore, having your loins girt about with truth, around your loins having put on the breastplate of righteousness or integrity, and of moral rectitude and right standing with God. And right standing with God, and having stood and having shoed your feet in preparation to face the enemy with a firm-footed stability, the promptness and the readiness produced by the good news of the gospel of peace. Lift up over all the shield of saving faith, upon which you can quench all the flames, missiles of the wicked one. And take the helmet of salvation and the sword that the Spirit wields, which is the Word of God. Pray at all times, on every occasion, in every season, in the Spirit, with all manner of prayer and entreaty, so that end keep alert and watch with strong purpose and perseverance, interceding in behalf of all the saints, God consecrated people. And pray also for me. Hanggang doon lang po. Verse 18. Father, we thank you once again sa yung salita that you have given us. Father, your word has been read in the presence of your people. Ikaw na po, Panginoong Diyos, ang siyang patuloy na magbigay sa iyong mga anak in accordance to the needs, Panginoon, in every situations of their lives. Father, we thank you for your word. Pagpalain mo po ang iyong mga salita sa buhay po ng bawat sa amin. And I ask you wisdom and knowledge, Panginoon. We ask you understanding, Panginoon. We ask you illumination and declaration, Panginoong Diyos, revelation sa iyong mga salita na amin pong narinig, na amin pong binasa sa oras na ito. Lord, we commit everything unto you. We entrust everything unto you in the name of Jesus. Amen. Amen. So, last Sunday, tayo po ay atin pong pinag-aralan. Napakinggan po natin, we have heard yung source ng atin pong strength. And I believe every one of us that we know kung kanino po nanggagaling yung atin pong kalakasan, our strength. Of course, sa ating Panginoong Diyos. Katulad po ng sinabi po ng ating Panginoong Kristo, yung ginawa niyang ehemplo, that He Himself declares that the source of His strength is from His Father. Amen. So yun po yung halimbawa that even our Jesus Christ, our Lord, ay sinasabi niya, He is acknowledging that the source of His strength is from His Father who is in heaven. So as we, mga kapatid, it is a reminder for each and every one of us that the source of our power, the source of our strength, comes from the Lord God Almighty, the Father of our Lord Jesus Christ. Amen. So pangalawa, na mapapag-aralan, mapapakinggan po natin right now, pangalawa is the source of our stability, stability. Or sa wikang Tagalog ay, ito yung pinagmumulan ng ating katatagan o tatag sa ating mga buhay. So the same as with the source of our strength and the source of our power, there is no other source ng katatagan or ng stability po natin but the Lord Jesus Christ, of course. Amen. Hindi po natin pupunin. We are not going to steal yung credit from the Lord. We all acknowledge that the source of our strength and the source of our stability comes from the Lord. Amen. Even Apostle Paul, who is one of the greatest evangelist or apostle na tinawag ng ating Panginoon, he acknowledges that the source of his strength, that the source of his stability comes from the Lord Jesus Christ Himself. Amen. Kaya nagawa po niya yung kanya pong missions
in different churches dito po sa Asia, or dito sa or even here in Europe, mga kapatid. Amen. So He is also the source of our stability. Amen. Now, meron tayong tatlo na mapapag-aralan. There are three things that we are going to hear and learn in connection with the source of our stability. Una, how we are in battle. Paano tayo nakikipaglaban? O paano tayo iprinapara ng ating Panginoon to battle against our enemy? How we are in battle. And letter B, how we are equipped. Diba? Paano tayo na-equip? Ano yung mga dala-dala natin na ibinigay ng ating Panginoon for us so that we can succeed. We can have the triumph or the victory in fighting in this battle against the enemy, against our enemy. And letter C, how we are being given the ability or how we are enabled. Paano tayo nabigyan ng abilidad, ng kakayahan upang maging mandirigma o maging victorious na mandirigma against the enemy of God and against our enemy. We would like to emphasize na ang kapwa natin tao is not our enemy. Diba? Hindi yung kapwa natin, hindi, our neighbor or yung ating kapwa tao is not our enemy. Amen. Even our fellow Christians are not our enemy. But our enemy is the devil. Satan is our enemy. Every evil things or evil deeds that is happening in this world, those are our enemies. So makikita po natin, balikan ulit po natin, balikan natin in the news, yung mga balita na napapakinggan natin, siguro 90% of the informations that we are hearing from the news is 90% negative. So punong-puno ng negative itong mundo. Diba? Kakaunti lang, siguro mga 10 to 20% lamang yung naririnig natin ng mga positive ng informations or positive na mga news na napapakinggan po natin. Nakakarating dito sa Spain, yung news from the Philippines, makakarating lang dito sa Spain if it is viral na negative. Katulad ng mga super typhoons, makakarating lang dito at saka napakaliit ang space na makikita natin doon sa mga newspapers. Napaka-brief ang kanilang informasyon, mga kapatid. Hindi nailalathala doon yung pros and the cons, the positive and negative of an information or ng isang news. Malimit negative. Kaya napapalibutan tayo ng mga negative things. So, now, even though we are surrounded with negativity or negative, we are the Christians who are, ano tayo? Kumbaga sa baterya, meron siyang, tawag doon? Meron siyang, ano na po yan? Yung positive and negative, ang tawag doon? Polarity. Polarity. Meron siyang polarity. So, if we are surrounded by negative, dapat tayo ng mga Christians, tayo yung positive. Amen, di ba? So, negative and positive, kung wala yung negative, wala yung positive, at kung wala yung positive, walang negative, walang power. If we are talking about sa invention, kung walang negative, walang positive, walang battery, walang power. But we are the positive. Tayo ang dapat na mag-neutralize sa negativity ng mundong ito. Diba? Amen. So first, paano po tayo, how are we in battle? So nandyan yung ginagawa ng devil, diba? The wiles of the devil. Now, yung it identifies our enemy at kung paano nagtatrabaho ang kaaway natin. Paano ang, di ba, the same tactics, the same scheme ang ginagawa ng kaaway, ang estilo ng kaaway. Di ba? Anong ginagawa niya? Yung good, ginagawa niya, the bad, ay ginagawa niyang good. At yung good, ay pinalalabas niyang bad. Amen. Di ba? Ganun ang ginagawa ng kaaway.
Binabaliktad niya yung katotohanan. So kaya nga sinabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 14 na kailangan nating dalhin yung belt of truth natin lagi. Balikan natin yung ano po yung belt. Makikita natin, di ba? Even yung mga nagkikiri ng yung mga nagwi-weight lifting. Ano makikita natin sa kanila kapag sila ay nakikipagtunggali sa palakasan, pabigatan ng kanilang kayang buhatin. Mayroong 500 kilograms in weightlifting. Pero anong makikita natin sa kanila? Ano ang mapapansin natin? Kapag sila po ay magbubuhat ng mga mabibigat, naglalagay sila ng belts. Diba? Mayroong nilalagay sa kanilang tiyan. Sapagkat iyon ang nagbibigay sa kanila ng more power, more strength kapag sila po ay magbuhat ng mga nagbibigatang mga yung mga pesos na tinatawag po nila. Diba? Makikita natin doon. It will support, magbibigay ng support sa kanilang baywang, and it will give them more power, it will give them more strength. Amen. So tayo naman, kaya ang sabi niya doon, sa salita ng ating Panginoong Diyos, through the life of Apostle Paul in Ephesians chapter 6, in verse 14, ang sabi niya, lagi daw nating isuot o dalhin yung belt of truth natin. Amen. Verse 14 ba yun? Tama ba yung sinabi natin na verse 14? Kung saan natin makikita yung belt of truth. Kung saan, so, the belt of truth and the sword of the Spirit, laging mayroong koneksyon. Hindi pwedeng maghiwalay ang belt doon sa sword. Yung belt of truth is connected to the sword of the Spirit, which is, ano po ang sword of the Spirit? Which is the Word of God. So if we are always reading the Word of God, then we always have yung sandata. Meron tayong armas lagi against the wiles of the devil, against the scheme of our enemy. Amen. So we are told, sinasabi po sa atin, we are told that our enemy is the devil. Our enemy is the devil. Now, ano po ang katangian po ng devil? The devil stands against everything God wants to us. Lumalaban siya, tumatayo siya always against the plans and everything God stands for. Ano pa? He hates God. Galit na galit siya sa ating Panginoong Diyos. Galit na galit siya sa Diyos. And of course, if we are followers, if we are believers in God, if we are the sons and daughters of God, kasama tayo doon na galit ang kaaway. Amen. Kasama po tayo doon. So he hates God and wants nothing more than to destroy God. Sisirain po niya. Gaya ng nangyayari sa panahon natin ngayon. Diba? Ang isang tao, kapag mayroong nagawang mabuti, ang gagawin ng kaaway ay, ang lahat ng mabuting iyon na nagawa ng tao, sisirain niya. Babalik na rin niya. Nang sa ganun ay mapasama yung taong gumagawa ng mabuti. Gagawa siya ng paraan to twist the good that the other person has done and is doing. Gagawin yung mali, yung ginagawang mabuti ng isang tao. And that is, yan yung tactics ng kaaway. Mula noon at hanggang sa panahon natin ngayon. I believe, naniniwala ako na aware tayo sa mga nangyayari sa ating mga paligid, yung mga nakikita natin sa mga social medias. Diba? Na kung saan yung truth ay tinitwist nila, ginagawa nila itong bad, and the bad, tinitwist ng kaaway at ginagawa niya itong mabuti, nang sa ganun ay malinlang niya yung mga tao na hindi alam yung tunay at tamang informasyon. Yung tama, totoong kwento ng buhay ng isang tao o kwento ng isang situation. Amen. So, he stands against God and wants nothing more than to destroy God at ilagay niya ang kanyang sarili as the Lord of all. Gusto niya siya yung maging Panginoon. Gusto niyang sirain ang ating Panginoon, sirain ang lahat ng mga gawa ng Panginoon, sirain tayo bilang mga anak ng Diyos, at gusto niya na siya ang may tatag na Panginoon natin, unang Panginoon ng tao.
Now, according to the Bible, the devil is the source of evil. He is the source of evil, the devil. Now, sin first, put in the hearts of the creature known as, sino po si Satan? Ano po ang pangalan po ng ating kaaway? Lucifer. Lucifer, ang pangalan po niya, di ba? Which is, anong ibig sabihin ng Lucifer? Before? Light. Siya yung torch. Siya yung tagapagdala ng ilaw, liwanag, that time. But even Lucifer, nakasakasama na niya ang ating Panginoon, nagkaroon pa rin ng desire sa kanyang puso na gusto niya mas magiling kaysa ating Panginoong Diyos. Kaya anong ginawa niya, yun pa rin ang nakikita natin sa panahon natin ngayon na nangyayari. Kapag mayroong isang tao na he is against someone, ano ang ginagawa niya? Instead na siya mismo ang lumayo, dahil ayaw niya sa tao yun, mag-i-influence pa siya ng iba para mayroon siyang makasama. So the same as with yung scheme ni Satan, dahil alam niya kung ano ang gagawin ng Panginoong Diyos sa kanya, sa huling panahon, ano ang ginagawa niya? Naghahanap siya ng makakasama doon sa impyerno. Kaya nangangampan niya. He's campaigning. The enemy is campaigning para hindi lang ako ang maparusahan doon. Kung hindi, at least mayroon makakasama. So he's campaigning. Oh, maganda. Kaya binabaliktad, tinitwist. Yung istorya na istorya noon, although it is an istorya lamang, mayroong katotohanan kung minsan, di ba? Yung masama, yung pangit, ginagawa nilang mabuti. Ginagawa nilang mabuti to deceive other people. Ngayon, kung hindi nila alam kung ano yung tama, they are going to be deceived. Madideceive po sila. Kaya sabi ng Apostle Paul, let us always put on the belt of truth. Ibig sabihin, lagi nating dadalhin yung sinturon ng katotohanan. Amen. At walang ibang source ng katotohanan kung hindi ang salita ng ating Panginoong Diyos. The Bible is the source of truth. And it is the truth. Kasama pa doon, within this belt of truth ay isukbit natin lagi yung the sword of the Spirit. Laging, the source of the Spirit is connected to the belt of truth, which is the Word of God. So malalaman natin yung belt of truth if lagi nating dinadala, binabasa, pinag-aaralan ang sword of the Spirit. Magiging effective ang ating pagkikipaglaban. Effective ang ating pag-offense. Effective, kasi kahit na meron tayong armas, kung hindi natin alam gamitin, di ba? Yung halimbawa, yung pistola, yung baril, kung hindi mo naman alam kung paano lagyan ng bala, yung kanyang yung magazine, at hindi rin natin alam kung paano ilalagay, hindi rin natin alam kung paano tatanggalin yung safety hook niya, hindi rin natin makakalabit. Kaya kailangan alam natin kung paano gamitin yung function ng ating pong armas. Kasi kahit may armas tayo, even though mayroon tayong armas, kung hindi natin alam gamitin ito, hindi magiging very effective ang ating pakikipaglaban. Amen. So, kailangan po natin. The enemy is powerful and he is deceptive. Mapanlin lang ang ating pong enemy. At the same time, our enemy is experienced. Eksperyensyado siya sa larangan ng pakikipaglaban. Eksperyensyado siya sa larangan ng kasinungalingan. Eksperyensya sa larangan ng desipsyon. Doon siya magaling. Kaya nga tinawag siya the father of lies. He is the father of lies, so he is experienced. So anong dapat po natin gawin? Even us, kailangan nating maging eksperyensyado din sa ating pagkikipaglaban. Amen. Nang sa ganon, hindi lang tayo parang batang paslit sa gitna ng labanan, nasa gitna,
ng naglalaban na grupo, paslit na bata na nandun sa gitna, na hindi niya alam kung anong gagawin. Diba? Hindi niya alam kung saan tatakbo, hindi niya alam kung saan siya magtatago, hindi niya alam kung paano niya didipinsahan ang kanyang sarili. Ganoon ang mangyayari kung hindi natin alam ang truth. Hindi natin dala yung belt of truth at nakasukbit yung Spirit, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen. He is experienced. He has been attacking, deceiving, and defeating the people of God since He tempted Adam and Eve in the Garden of Eden. Diba? Defeated. Although defeated, nandiyan ang ating Panginoong Diyos na laging namamagitan for us. Defending for us. Kaya nga, after Adam and Eve, na nagkasala sila, they are being deceived, nagkasala sila, and so on, and so forth. Maging si Abel at si Cain, nagkaroon ng hidwaan. Diba? Pero the grace of the Lord God ay napakaganda. The grace of God in the Old Testament, in the beginning, ay napakaganda. Nandoon na yung biyaya. The grace of God is already there. Dahil kung wala yung grace of God, Adam and Eve committed sin by a simple instruction, dapat hindi na sila hindi na pinahaba pa yung kanilang buhay. But God, kasi ang plano ng Panginoon ay napakaganda para sa tao. Kaya by His grace, hinayaan niyang mabuhay sina Adam and Eve at nagkaroon pa sila ng mga anak. And then, ano ang naging bunga ng a sin of disobedience? Doon, ito, nagkaroon ng galit sa puso ng tao, nagkaroon ng inggit sa puso ng tao. Kaya nainggit si Abel doon sa offering ng kanyang kapatid, or si Cain, na doon sa offering, Cain was jealous to the offering of his brother Abel, or Abel. Ano ang nangyari? Because of that jealousy, he killed his own brother. So yun yung bunga ng kasalanan. Hatred, jealousy. Ano pa? Andun din yung pride. Kaya pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. And so on. Kaya ang sabi ni Cain noon, marunong pang siya makipagsagutan sa Diyos. Diba? Kung tutusin, itong si Cain, wala na siyang karapatang makipag-argument sa ating Panginoon because he has already committed sin. He killed his own brother. But, pinakinggan pa rin siya ng ating Panginoon at hindi siya hinatulan ng kamatayan. Anong ginawa ng ating Panginoong Diyos? By the grace of God, naglagay siya ng simbolo, naglagay siya ng isang sinyalis sa buhay o sa katawan ni Cain. Kasi ang sabi niya, ang papatay daw kay Cain ay binigyan siya ng judgment ng ating Panginoon na 7 times he attacked, if I am not mistaken. Pero anong sabi ni Cain? Paano yung mga papatay sa akin kapag nakita nila ako dyan na nagliliwali-wali in the wilderness? Anong mangyayari? Sabi niya. Kaya naglagay ng sinyalis ang ating Panginoon ng sino mang na huwag papatayin ng tao ito, at ang sino mang papatay sa taong ito ay ibibigay siya sa kanya ang mas marami pang paghatol against him. So that is how good God is. Hindi lamang si Abel o si Cain ang kanyang binigyan ng protection, but even the people na makakita sa kanya, God has given them protection para hindi sila ang tumanggap sa judgment na napakabigat ng ating Panginoon. Kaya nung ginawa niya, hindi ko alam kung ano yung nilagay ng Panginoon. Balat siguro sa kilikili o sa liig o sa mukha ang nilagay pero hindi natin sure kung ano yung sinyalis na yun na inilagay ng ating Panginoon. And so on, di ba? Mas lalong maging masama ang tao hanggang dumating yung judgment ng ating Panginoon, nagugunawin niya ang mundo. Pero thank God, nandyan si Noe. Pagkatapos si Noe, still, may mga sins na nangyayari, and so on. So, he is deceptive, he is experienced, and he has been attacking, deceiving, and defeating the people of God since he tempted Adam and Eve in the Garden of Eden. He has more than many years of practice. Many years of practice na ang kaaway natin.
Sabi nila, 6,000 years na in the practice of how, kung paano niya ma-defeat at ma-deceive ang mga tao, especially the people of God, since Adam and Eve in the Garden of Eden. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. But sinabi niya, but Paul says that God will give us. Anong ibibigay ng ating Panginoong Diyos unto us? Sa sinabi po ng Apostle Paul. Apostle Paul says that God will give us power. Nang sa ganun ay makatayo tayo against the schemes, against yung galit ng kaaway against us. He gave us power so that we can stand against the wiles of the devil. Yung mga scheming tricks niya, yung mga plano niya to deceive people. So, ano siya, kung gaano kagaling si Jacob bilang trickster, mas magaling ang kaaway na ito against sa mga tricks na ginagawa niya and schemes to deceive the people of God. So, but letter B, how we are equipped. Ito, salamat sa ating Panginoon because hindi niya tayo hinahayaan lang na walang dala-dala, mga kapatid. Especially us, people of God, na dumudulog, lumalapit sa ating Panginoon. Kapag tayo ay, pagkatapos nating dumulog sa Diyos, makakaasa tayo na mayroon tayong iuuwi pagkatapos nating dumulog sa harapan ng ating Panginoon. Hindi tayo madidismaya na aalis sa presensya ng Diyos na lumong-lumo dahil wala tayong tinanggap. Every time that we come to the presence of God, mayroon tayong marireceive, mga kapatid. Meron tayong marireceive from God. Amen. Now, how are we equipped? Doon na papasok